laki! Dalawang daliri ang lapad ng katawan niya. Si Nick, may pinagtapat na sikreto sa amin. Tapos anong nangyari? Bakit nawala sila? Medyo nakakatakot nga lalo na if you have kids na would otherwise don't know what they are. Pag dadikit ang balat mo sa balahibo nila, talagang Isang araw, nandiyan na lang sila. May nahawakan ako dun sa gate. Actually, pumapasok sa loob ng bahay. pero kita mo almost sira na itong halaman na ito halos. Pagputok pa lang ng araw, naglalakad na sa islang ito si Nick. Maaga siyang gumising para bisitahin ang maliit na kuweba. Pero hindi siya nag-iisa dahil nakamasid sa kanya ang grupo ng makamandag na sea snake. Anumang oras, handa silang umatake. Pero hindi ito problema para kay Nick. Dahil kaibigan ang turing niya sa mga ito. Sa larawang ito, makikita ang sea snake na nakasalampay sa leeg ng isang lalaki. Wala siyang takot, hawakan na ang ahas. Nakilala ko si Nick, ang lalaki sa larawan. Dinala kami ni Nick sa pusod ng Crocodile Island. That's a crocodile head. And nakita mo yung may butas? Yun yung tinatawag na eyes of the crocodile. Tingnan natin kung gaano kadami yung mga banded sea crate dito tsaka mga yung size nila kung gaano sila kalaki. Sa bungad pa lang, may maliit na ulong sumilip sa batuhan. Mukhang nagising sa kanyang pagtulog. Ilang saglit pa, unti-unti niya nang nilabas ang buo niyang katawan. Isa itong banded sea crate o tugasi kung tawagin sa isla. So here nagpapahinga yung banded sea crate. And ang size niya medium lang. Mahihain siya. Hello. So nung nakakita ng tao, medyo umiiwas-iwas na siya. Ang laki! Ang laki! It's a yellow lip banded sea crate. So ang ganda ng nito, ang design ng kuweba na ito. May mga parang mini pool sila. Ang tugasi, palangoy-langoy lang sa maliit niyang pool. Mabilis sa tubig. Pero pag-ahon, nagiging kalma ang galaw. Mabilis siya pag nasa tubig pero pag nasa lupa hindi gaano. Kita mo itong kanilang buntot. Ito yung pagkakaiba ng land snake. Is yung tail nila parang paddle, Parang paddle yung kanilang tail para it will propel them to move underwater. Isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas sa buong mundo ang mga sea snake. Kapag nakagat ng sea snake, sa loob ng 3 oras, posibleng makaramdam ng panlalabo ng mata, paglalaway, pagsusuka, hirap sa pagsasalita at muscle pain. Noong 2018, namatay ang isang mangisda sa Australia dahil sa tuklaw ng sea snake. Pero para kay Nick, kaibigan ang mga ito. Bakit mo sila tinuring na kaibigan mo? Hindi naman sila nangangagat, sir. At saka nasanay din po ako dito kasi sa Culebra Island dati, sobrang dami doon, sir. Kung hindi sasaktan ang tugasi, tahimik lang itong lalayo sa tao. Ninuno ni Nick ang may-ari ng isla.
at may 3 taon na siyang caretaker nito. Kaya sa tuwing may turista sa lugar, agad din niyang inilalayo ang mga ahas para hindi masaktan o maapakan ng mga bisita. Pag wala na yung bisita, pinapakawalan ko din po. Sa Crocodile Island sa Pangasinan, nakatira ang mga tugasi o banded sea crate. Ito ang nagsisilbing sanktuaryo ng mga makamandag na ahas. Sa ilalim ng dagat, busy sa paghahanap ng pagkain ang isang tugasi. Kapag nabusog na, agad siyang babalik sa mga batuhan para magpahinga at matunaw ang kinain. Mahimbing ang tulog ng iba niyang kasamahan. Relax mode lang sila sa batuhan. Ang lalaking tugasi na ito, ready nang maghanap ng kapareha. Sa mundo ng mga sea snake, di hamak na mas malaki ang babaeng tugasi kesa sa mga lalaki. Kaya naman, mas mahirap silang ligawan. Ilang saglit pa, nagkumpulan na ang mga sea snake sa isang sulok. Kapansin-pansin ang pagpintig ng katawan ng mga tugasi. Sinyales ito na handa na silang magparami. Magandang balita ito dahil tuloy pa rin na nagpaparami ang kanilang lahi. Gaya ng mga pawikan, meron silang tinatawag na philopatry. Ibig sabihin, bumabalik sila sa lugar kung saan sila pinanganak para dito mangitlog. Sa Dasol, Pangasinan, mahimbing ang tulog ng mga tugasi na aking inabutan. Sukat na sukat yung pagtulog niya dito. So hindi ko nito gagambalahin pero in-examine ko. Most of the big ones are the females. Ano? So sabi ni Nick, meron parang mas malaki dito dahil kung i-measure ko yung daliri ko dito, 2 daliri ang lapad ng katawan niya. Please do not do this because kami, kabisado namin yung mga behavior nito. We're the experts in wildlife. Kaya huwag niyo pong gagayahin ito, no? Kasi makamandag itong uri ng ahas na ito. Kahit taglay nila ang nakamamatay na depensa, hindi pa rin sila ligtas sa mga banta. Ang katabing isla ng Crocodile Island, dati raw pugad ng mga tugasi. Pero bigla raw silang naubos dahil sa mga tao. Bale, ito yung sinasabi mo na mas maraming mga walwalo dito. Tapos anong nangyari? Bakit nawala sila? Pinagkukuha po yata ng mga yung mga Trader? Opo. Ginagawa pong wallet, belt, tapos yung belt bag na Ganon. Sa pag-aaral na ginawa ng Australia, mula 4,000 to 5,000 kilos ng dried sea snake ang ginagawang pagkain sa mga poultry noong 1970 sa Pilipinas. Sa parehong taon, 180,000 to 200,000 balat din ng sea snake ang ini-export kada taon para gawing leather. Pero sa ngayon, bawal na itong hulihin. Dahil sa hunting, napipilitan ang ibang sea snakes na lumipat sa mas ligtas na lugar. So dati daw makikita na umaakit dito yung mga sea snakes, ano? Pero ngayon kahit isa, wala tayong makita kundi nandun siya sa Crocodile Island. Si Nick, may malalim na hugot kung bakit niya ginawang kaibigan ang mga sea snake. Hindi lang para mag-trending sa social media, kundi para masigurong hindi na maulit ang pagkaubos nila. Dahil kahit makamandag, may mahalaga silang papel sa kalikasan at hindi natin dapat kalimutan. Sa isang hardin,
may nagtatagong mabalahibong uod. Pero dahil oras na para mag-almusal, isa-isa na silang nagsisilabasan. Sa bayan ng Lucena sa Quezon, makikita ang sandamukal na higad. Ang target nila ngayong araw, walang iba kundi ang mga halaman. Ang isang higad na ito, matyagang naghahanap ng kanyang makakain. Pero habang nasa daan, may humarang sa kanya, isang langgam. Biglang natigilan ng higad at nagkatinginan sila. Hanggang sa inatake siya nito. Maliit man ito, pero ramdam ng higad ang tindi ng kagat ng langgam. Sa pagwasiwas ng higad, matindi ang kapit ng langgam. Kaya naihin na lang ito. Maya-maya, agad itong tumakas. Sinundan man siya ng isang langgam, determinado siyang maghanap ng pagkain. Hanggang sa naabot niya ang paraisong hinahanap niya. Jackpot ito para sa higad dahil wala siyang kaagaw dito. Ginagamit niya ang kanyang paa o prolegs na may claw o hook bilang pangkapit sa halaman. Nang makapili, mukbang time na! Sa loob ng isang linggo, kayang ubusin ng mga higad ang mga dahon ng isang buong halaman. Habang ini-enjoy ng higad ang kanyang pagkain, ang iba niyang kasama, pinutakti na ng mga langgam. Ang higad na ito hindi na nakapalag sa mga gutom na langgam. Tuluyan ng nanghina ang higad, kaya unti-unti na siyang binubuhat papunta sa colony ng langgam. Gamit ang kanilang mandible o malagunting na panga, pinuputol ng langgam ang mahahabang buhok ng higad para mas madali nila itong mabuhat. Sa eksenang ito, mga langgam ang nagmukhang kontrabida. Pero ang totoo, sila ang nagsisilbing checkpoint para balansehin ang kalikasan. Hindi lahat ng furry ay friendly. Sa bayan ng Lucena, hindi lang sila makikita sa mga halaman at puno. Dahil may ilang bahay na pinapasok na ng mga higad o basil kung tawagin dito. Bakit ang daming higa dito sa inyo? Isang araw, nandiyan na lang sila. Tapos, kasi may nahawakan ako dun sa gate. Actually, pumapasok sa loob ng bahay ko. Laka. Pinapatay ko kasi baka makagat yung dalawang aso. Basta pag nakita ko sila, kinakatin na. Hindi ko pa manahawakan, kinakatin na. Katabi ng bahay nila Chian ay isang bakanting lote na puno ng halaman. Mula roon, unti-unting nag-over the bakod ang mga higad papunta sa kanila. At sa mga sulok ng kanilang bahay, mapapansin ng ilang pupa o isang nakabalot sa cocoon o case kung saan magiging moth ang dating higad. Dito, ayun, parang may hive sila doon. Tapos, minsan nahihirapan akong pumasok kasi kailangan ko silang iwasan. Ayan may naglalakad na naman. Para maiwasang mahigad, pinapatay na lang nila Chian para hindi makapasok sa loob ng bahay.
Bukod sa dami, malalaki rin ang bumibisitang higad sa kanila. Ay, ayun ko. Ayun. Mas malaki siya. Ayun nga, so to, ang dami nga dito sa inyo, no? Kahit saan ka mapatingin, may gumagapang na higad. Maging ang alagang aso, bigla na lang daw umaalulong dahil sa kati. Dahil minsan, hindi namamalaya na katabi o kaya'y naapakan na nila ito. So, medyo nakakatakot nga lalo na if you have kids na would otherwise don't know what they are, pwede sila ma-expose. Nakakatakot din. Pag dadikit ang balat mo sa balahibo nila, talagang, expect mo na magkaroon ka ng ng pantal, pangangate. Biruin mo, halimbawa parang naglalakad ka lang dito tapos sumisilong ka lang, biglang mahigad ka na. At ang mga halaman dito, halos ubos na. Pero kita mo, almost sira na itong halaman na ito halos. Sila ay isang moth caterpillar. Sa kanilang caterpillar stage, wala silang ibang gagawin kundi kumain ng kumain. Kapag malaki na at huminto na sila sa pagkain, magiging pupa na sila. At pagkatapos ng ilang araw mula sa pagiging pupa, lalabas ang isang moth. Pati sa mga kalapitbahay, marami rin ang mga halaman na pinamamahaya ng mga higad. At ayon sa mga residente rito, ngayon lang nila naranasan ang makakita ng sobrang daming higad. Ay, nagulat nga po ako dahil first time ko nga lang po nakakita ng mga ganito. Pero alam ko po na may basil, pero ngayon ko lang po na-experience na ang dami naman nila. Tsaka malalaki talaga. Hindi lang pala sa Lucena nararamdaman ang mga higad. Dahil sa San Ildefonso sa Bulacan, may estudyanteng 5 beses nang nahigad sa kanilang eskwelahan. Kita sa video at litrato ang matinding pamumula at pamamantal ng kanyang balat. As a freshman student po kami, excited po kaming gumala dito sa campus namin. Ayan, san po kami nakakapunta. Tapos meron po kami nakitang spot na shed po dito sa campus namin. Ayun, nagpahinga po kaming mga magkakaibigan. Tapos maya-maya po parang nangangati na po yung katawan ko. Ayun po, nakita ko po sa loob ng damit ko, may higad na po. Maghapon akong nagtiis sa klase na sobrang kating-kati na po talaga ako. Bigla-bigla po kasi po nalalaglag yung higad sa mga gamit ko. Pagsapit ng Agosto, season na ng mga higad. Usually naman mga higad na to, present naman sila throughout the year. Ang nangyayari lang dahil onset ng rainy season tuwing August, so naghahanap sila ng matataguan. So dahil malapit na silang mag-pupate, so para hindi sila mabasa sa ulan, usually pumapasok sila sa mga bahay, ganyan, para doon sila mag-pupate sa mga minsan sa kitame, sa ilalim ng mga kuwan. Mas madalas lang talaga silang nakikita pagka August. Kasi nga, yung interaction ng humans sa itong mga higad ay mas napapadalas. Ang pangangati at pamamantal na dala ng mga higad, epekto ng tinatawag na setae o ang mga buhok nila sa katawan. So yung nakikita natin ng mga projections na yon, those are like tiny bristle-like hairs that are actually attached doon sa kanilang skin and into the glands, no? More like parang mga quills sa mga porcupines and hedgehogs and all that. When they attach to the skin, or kapag may nakadanggi sa kanila, they will release a toxin that will create an anaphylactic reaction or an allergic reaction. Para maiwasan na malagay sa peligro dahil sa higad, mahalagang alam natin ang first aid sakaling dumikit ito sa ating balat. So, ang mga unang gagawin kung nadapuan or nahigad ka, ay dapat tanggalin ito gamit ng tweezers or tiyan. Huwag pong gagamitin ang kamay or bare hands para tanggalin yung higad. Maaaring gumamit ng adhesive tape at hilain ito agad para ma-strip off at matanggal yung mga maliliit na balahibo. Pagkatapos, dapat hugasan ang apektadong bahagi gamit ng malinis na tubig at sabon. At gumamit ng cold compress, pwede rin mga pain relievers para sa kate at hapde na dulot ng mga higad. Bigla man silang sumusulpot at namemerwisyo, tayo na ang matutong umiwas sa mga lugar kung saan sila nagpaparami. Kailangan kasi nilang mairaos ang kanilang life cycle at tagumpay na maging moth. Dahil isa sila sa night shift pollinators na tumutulong na magparami ng mga puno at halaman sa gabi. At ang kanilang spike-like hair o setae ang tanging proteksyon nila laban sa mas malalaking predator.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.